lapitan kaysa iwasan. Nadatnan ko si Zikeya, ginagahasa ka. Hindi mo ba siya pinagbawalan lumapit sa'yo? She confronted him. Zikeya, what exactly did she do? Gusto mo i-detalye ko? Huwag mo akong hahawakan. Pinalo nito ang kamay niya nung tangka niya tong hahawakan. I will talk to her. Tapos lalandiin ka lang naman. Wag na. Inubos ito ang gatas sa baso at tumayo. Humabol siya at niyakap to mula sa likod. Pakawalan mo si Crono at ilipat mo na siya sa akin. Handa na akong harapin siya. Bakit nagmamadali ka? Para ikaw naman ang gumahasa sa akin. Nagsiselos ka kay Zikeya, di ba? Biro niya. At natutuwa ka? Sorry na, mahal ko. Hindi na yun mauulit. Dapat lang. Kung mahal mo ko, hindi mo ako bibigyan ng rason para magselos. Kailangan ko pa bang iutos sa'yo na huwag magtiwala sa babaeng yon? Ang hangin hindi mo kailanman mahahawakan kahit umaalikid to sa'yo. Hindi mo mahuhulaan kung kailan to magiging bagyo. I understand. I will cut ties with her permanently. Nangako siya sa asawa, dapat matagal niya nang ginawa yon. Isa si Zikeya sa mga rason kung bakit nag-isip ang pamilya niya na kontrolado pa rin siya ng mga to. Perhaps then dahil pagising niya kanina, nalaman na lang niyang sindo ng asawa si Carmel mula sa main house. Gawin mo, wag puro salita lang. Sinipat siya ni Pomelo na masamang tingin. Gagawin na nga, mahal ko. Nagtampo nga ng malala. Kailangan na nito na madugong suyuan. Nag-anyong mortal siya, tinubad ang suot na eyeglasses, pati shirt at pantalon. Napamulagat to. What are you doing? Lumaki ang butas ng ilong nito. Hindi na ako magsasalita. Gagawin ko lang ko nung kailangan at sa sandaling ito, kailangan mo ng lambing, mula ulo hanggang ilalim. Ngumisi siya ng pilo at binaba ang huling takip na pumipigil sa kanina pa na nagkukumahog niyang pagkalalaki. Sinabi ko na bawal tayong... Kailan pa ako sumunod sa batas? Laro na kung kaligayahan mong nakataya? Hinawakan niya to sa batok at siniil ng halik sa labi. Kung lakas niya ang hangad ni Crono para makalaya, ibibigay niya. Kinagat ni Pomelo ang labi niya. Mahabang ungol ang pinakawalan sa sakit at sarap, pero di tinigil ang mapasok na halik. Hindi siya nito matulak dahil hawak niya ang kamay nito at ipinako sa likuran. Halos magbaga ng bibig niya sa liyab at mabilis kumalat ang ningas pababa sa kanyang katawan. Gumawa na matinding pagsabog sa puso niya. Naliligo siya. Pabagsak na lumapat sa couch ang puwet nito kasabay ng pagkawasak na suot nitong manipis na flowing dress. Napilas yon mula dibdib hanggang laylayan. Naitukod ang mga siko sa couch sa puwersa ng palad niyang humagod sa malusog nitong dibdib. Alam niya dati na tong maganda. Kasing ganda ng mga bituing kumikistap sa gabi. Pero ngayon mas nauulol siya sa alindog ng asawa. Ngayong nasa katawan to ng mortal, mas nalalasahan niya ang bawat pulgada ng katawan nito. Mula sa sulok ng leeg, dumaloy pababa ang halik niya. Sa pagitan ng kagat at malikot niyang dila, pumipintig ang markang iniiwan ng kanyang halik sa balat ng reyna. Nilandas niya ang pagitan ng dibdib nito patungo sa pusod. Humiwalay ang mga hita nito at umarko ang balakang nang sumiksik ang marahas niyang bibig sa pagitan ng hiwa ng pagkababae nito. Sumisip-sip, kumikiliti ang pagbukal ng katas na sinalo ng kanyang dila ang tuluyang pumigtas sa kanyang pagtitimpi. He pinned his open legs and thrust himself solidly inside her, making his long and hard penetration reach the sensitive spot hiding in her forbidden walls. Humalinghing to habang hinihigop na nakakalusaw na sarap ang naghihingalo niyang katinuan. Then he felt it. The omnibus force of Crono inside her, rebelling furiously, act ready to destroy him. 3 gabi bagong kabilugan ng buwan, handa ng orasyon para mapalayo si Crono sa pagkakakulong sa loob ng katawan niya. Ang harang na nilikha ng kanyang puso lalong humihina habang lumalaki ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Kung hindi papakawala ng supremong lakas, malalagay sa panganib ang buhay ng anak niya. Pero makakaya ba ang kontrolin ng supremo ng kahinaan ang pwersa ni Crono? Binuklat ni Pomelo ang bitbit na libro ni Rowena. Nahanap mo bang orasyon, kamahalan? Tumango siya, tinango ang sarili sa silyang inuupuan. Lola, anong alam mo tungkol sa Jibrail? Siya ang pinakaunang supremo sa lahi ng mga arkanghel ng buwan. Paulit-ulit sinilang sa katawan ng kanyang mga tagapagmana. Bakit man natanungan tungkol sa kanya? Sinabi sa akin ng buwan, sina Crono at Vicro ay si Jibrail na hinatit pinaghiwalay. Si Crono ang lakas, si Vicro ang kahinaan. Kailangan nilang maging isa. Narinig ko nga rin ang tungkol sa alamat na yan, kamahalan.
Ang isang supremo dapat walang kahinaan. May isa sa mga tong kailangan magsakripisyo at maglaho. Nagtagal sa isip niyang sinabi ko ni Rowena. Nag-alala siya. May ilang detalye sa pinagtapat sa kanya ng buwan ang di niya maalala nang gumising siya. Kaya siguro mahigpit ang bili ng buwan na gawin ang pagpapalaya kay Krono sa kabilugan. Dahil kung mangibabaw ang lakas ito laban kay Dark, baka maglaho ng tuluyan ang asawa niya. Nag-aagaw ang liwanag at dilim sa silangan ng balikan niya sa kanilang kwarto si Dark. Nag-transform to sa original na anyo kaya hindi ito nakatulog. Pero sa anyong yon hindi rin to maaaring lumabas at makita ng mortal kaya't para pa rin tong tulog kung tutuusin. Gusto sana niyang mamasyal kasama nito. Gusto niyang makita ng iba na hawak ito ang kamay niya habang naglalakad sila sa daan tulad ng normal na mag-asawa. Noon, nakontento na lang siyang pinapanood ito sa malayo dahil di siya nito mahawakan. Papasok ako ng school. Pahayag niya at kumuha ng bihisan sa loob ng cabinet. Bukas ka na pumasok. Tumawag na lang tayo sa teacher mo. 1 linggo na akong absent eh. Bukas pa sisimulan ng construction ng additional buildings. Lahat na ipapadala ko ron para magtrabaho mga bantay mo. Gusto kitang personal na samahan, pero matatakot ang mga klase mo kung makikita ako. Okay lang. Ligtas ako sa school, isa pa. Di ako magagano ng pamilya mo o kahit sinong anghel ng mga elemento. Hindi tatalab sa rin ang kapangyarihan nila. Ani ang tinunto ng banyo. Pagkatapos maligo, binantayan siya ni Dark sa agahang nakahain ng pagkalabas niya ng banyo. Inihatid din siya nito sa boundary ng Debarras Estate. Maghintay ako dito sa parking area, mahal na Reyna. Sabi ni Arvin na bahagyang yumukod. Tawagin mo akong Pomelo. At huwag mong gawin yan kapag nandito tayo sa labas. Nasa mundo tayo ng mga tao at kailangan nating makibagay. Masusunod po. Pero naninibago siya pagdating niya sa classroom. Binati siya ng mga kaklase. Ang tamis ng ngiti ng mga babae. Para siyang VIP na kailangan estimahin ng maayos. Siguro dahil sa naging pahayag ni Dark ng dinner banquet. Pero mga opisyal lang naman ng pamantasan ng dumalo. Pwede ka bang sumama sa akin sa ladies room? May sasabihin lang akong importante. Pulong ni Dasha. Sinipat niya ang oras sa cellphone. May 20 minutes pa bagong una nilang subject. Naintriga rin siya kung ano ang sasabihin nito. Inayos niya ang mga gamit sa kanyang silya at ang books. Sumama siya sa kaklase patungo sa ladies room. May mga estudyante pang nagre-retouch ng makeup. Hindi muna sila pumasok at naghintay. Mukhang confidential nga ang sasabihin nito. Baka chismis lang din tungkol sa terror nilang guro. Yun lang naman ang kadalasang laman ng paksa nito tuwing nag-uusap sila. Siya ba? Dinig niyang bulungan ng mga 3 estudyante papalabas ng pinto. Maganda naman pala. Oo nga, tingin ko bagay naman sila ni Dr. Debarras. Ang low-key niya, no? Di natin alam, fiancé pala siya. Nag-uusap ang grupo habang papalayo. Pumasok sila sa loob. Sikat ka na, sabi ni Dasha. Noong nakaraang linggo, ang daming sumisilip sa classroom natin. Gusto kong makita. Di naman big deal yung relasyon ko kay Professor. Sabi niya naghihintay sa importanteng bagay na gusto nitong sabihin. Pero imbes magsalita, hinugot ang handy knife. Lumapit sa kanya. Walang pagdadalawang isip, sinaksak sa sikmura ang kutsilyo. Suminghap siya. Sa pagkabigla, hindi nakareact. Nabingi siya sa sakit na rumihistro sa utak niya. Nanlalambot ang mga tuhod. Dasha, ano ang... Naubo siya at sumuka ng dugo. Awang ang bibig, sinipat niya ang kutsilong nakabaon sa kanya. Daba ang pagbukal na mainit at pulang likido na bumasa sa suot niyang school uniform. Tama nga ako. Laban sa mortal, wala ka magagawa. Wala ka kasing kapangyarihan. Bumukas ang pinto, pumasok si Zikea. Hindi mo yan ikamamatay. Ang target ko lang ay ang sanggol sa sinapupunan mo. Kailangan mawala bago mahinog ang kapangyarihang mamanahin niya mula sa kanyang mga magulang. Anong ginawa mo kay Dasha? Nilagyan siya ng marka ng sagradong utos para sa mga mortal. Lumapit to kay Dasha at hinawi ang buhok ng babae. Sa batok, naroon ang marka. Sumalampak siya sa sahig, tutop ang tiyan. Hindi tinamaan ang bata sa loob. Hindi tumago sa batang kutsilo dahil binalot to na matibay na harang mula sa puso niya. Ngunit kung maubusan siya ng dugo at titigil sa pagtibok ang kanyang puso, malalagay sa panganib ang kanyang anak. Kailangan niya makaalis dito? Saan ka pupunta? Nilapitan siya ni Zikea nang tangkain niyang tumayo. Hinawakan itong kutsilyo.
Parehas silang nagulat nang sumabog ang matalim. Humahangos niyang tanong na bumalagta sa sahig si Natasha. May matalim na tiwanag mula sa dibdib niya at mas malaking hugis ng kamay ang lumabas. Dinakma sa leeg si Zykeia, sinakal ng buong pwersa. Sunod-sunod sumabog ang salamin ng bintana sa gusaling kinaroroonan ni Pomelo. Kasunod ang pagbalot ng walang hanggang kadiliman sa paligid. Wasak na tumalsik ang pinto ng ladies' room, durog-durog na nagkalat sa sahig. Pumasok sina Dark at Arvin, parehas nagliliwanag ang pwersa sa pusikit na kadiliman. Umuusok ang kalansay ni Zykeia, nalulusaw matapos sigupin ni Crono ang lakas at kapangyarihan ng babae. Si Pomelo naman, hinang-hinana nakasalampak pa rin sa ibaba ng lavatory. Walang ampat ang pag-agos ng dugo sa sugat nito sa sikmura kung saan nakatarak pa rin ang kutsilyo. Mahal ko! Wag na! Mahinang pigil niya nang sinubukan nitong paghilumi ng sugat. Kumpol-kumpol na dugo ang sumulak sa bibig nito at pinahid yun ni Dark sa kamay. Palalayain ko na si Crono. Kapag nagtagal pa siya sa loob ng katawan ko, mamamatay ang anak natin. Malapit nang mapatid ang kadena mula sa puso ko. Ubos na ang natitira kong lakas. Dalhin mo ako sa manson, doon sa inihanda natin. Malapit nang mapatid ang kadena. Ipangako mo sa akin na hindi ka maglalaho. Kontrolin mo si Crono. Hindi kita bibiguin, aking reyna. Handa akong lumaban sa kanya. Pakawalan mo na siya. Sa ikalawang pagkakataon, wala na naman siyang nagawa para protektahan ito. Hinagkan niya ito sa ulo at pinalaya. Ang mga luhang nagliliwanag ang gintong kulay sa dilim. Nilipad siya sa himpapawid ng asawa at mula doon, sa isang pitik lang ng kanyang daliri, bumalik sa dating ayos ang nasirang parte ng gusali. Sa kalawakan, sumisilip ang bituin mula sa likod ng manipis na kadiliman habang sinarahan ng buwan ng liwanag ng araw. Nagsimulang yumanig ang paligid dahil sa puwersa ni Crono. Ang hangin naging haligi ng buhawi na nakaposte sa apat na sulok para mga bantay na naghihintay ng utos ng kanilang Diyos. Kaliwaan ang paghambalas ng kidlat na animo latigong apoy. Huwag kang mag-alala. Hanggat nasa akin ang anak natin, hindi ako mawawala sa iyo. Nagsalita ang reyna na kalong niya sa mga bisig. Aasahan ko yan, mahal ko. Sa loob ng patag na sakop ng Dibaras Mansion, naroon ang mga markang ginawa. Lumapag sila sa gitna ng malaking hugis bituin na marka. Di kalayuan nun ang dalawang malaking bilog na marka ng buwan. Ilang segundo lang nagdatingan ng mandirigma ng mga bituin. Halos buong Byronic Empire at Dampier Warriors. Humagibis din ang presensya ng Moon Angels at iba pang anghel ng mga elemento. Kung hindi niya makokontrol si Crono ngayon, mauulit ang Holy War noon ay kinasawi ng marami sa kanilang lahi. Dark, oras na. Deklarasyon ni Pomelo at kinulong nito sa mga palad ng kanyang mukha. Hinaplos sa mga panga niya. Sakaling may mangyari, gusto kong malaman mong baon ko sa panaginip at puso ko. Ang mukhang ito, mahal na mahal kita. Mula noon at hanggang sa oras na walang katapusan ng pag-ikot. Magtatagumpay ako at sasamahan kitang mamuhay bilang mortal. Pasasihin kita at maging isang mabuting ama ako sa anak natin. Kumapit ka lang, okay? Mahal na mahal kita. Nag-iisang reyna ng mga bituin. Kanya ito sa noo at maingat na binalot ng kanyang harang habang nasa loob to ng marka ng bituin. Pumunta siya sa isa at dalawang barka ng buwan at tinabas ang buo niyang pwersa. Binigkas ni Pomelo ang orasyon. Hindi pa man din yung tapos, bumuhos mula sa kalawakan ng malaking haligi ng liwanag na pumuputok ang malakas na pwersa. Tila mga boltahe ng kidlat. Ilan sa Moon Angels na tapat sa royal family nagtangka na tumagos sa harang. Kalansay na bumagsak ang mga ito sa lupa. Yon din ang hudyat na hinintay ng mandirigma ng buwan para lamang dakpin ang mapangahas na mga anghel ng elemento na pumanig sa kaaway. Walang lalagpas sa harang na ginawa ko. Sino man ang sumubok, matitikman ninyong marahas na kamatayan. Ako'y nananawagan. Ibigay sa akin lakas upang pakawalan ang bihag sa kanyang kulungan. Puso ko'y buksan at ipagkaloob ang kalayaan. Crono, magpakita ka! Sigaw ng reyna. Nahawi ang liwanag at lumitaw si Crono. Tumilapon patungo sa isa pang bilog at nakulong doon ang harang na nilikha niya. It's been millennium. I guess, dear brother, what's this? Are you trying to suspend my power with this useless force of yours?
Walang kwenta, Vicro. Madali lang nawasak ang harang. You're not my equal from the very beginning. You are born to be my shadow. Stay as you are. I am not your shadow. I am you. You are just part of me, Chrono. Binalik niya ang harang. Mas matibay na. Kanina bago siya nagpunta ng university, binagahagis sa kanya ng buwan sa pamamagitan ng panaginip ang tungkol sa katauhan ni Jibrail. Ang tunay na supremo ng buwan. Siya si Jibrail, si Chrono ay si Jibrail din. Hinati ng kanyang pamilya sa takot o baka manaig ang parting mahina. Siya yon. Ikaw si Jibrail, Chrono. Tayong dalawa bahagi niya. Pinaghiwalay ng royal family dahil ayaw nilang magkaroon ng kahinaan ng supremo. Kung walang kahinaan ng isang nilalang, wala siyang kakayahang timbangin ng tama't mali. Gaya mo, lagi mong iniisip, ikaw ang tama. Naniniwala kang pag-aari mong reyna kahit hindi ka niya mahal, dahil ikaw ang mas malakas at ikaw ang mas nararapat. Dahil ikaw ang perpektong bahagi. Hindi ka tumatanggap ng pagkatalo, hindi ka nagbibigo. Pinagtawanan lamang siya ni Chrono. Stop with your nonsense drive, Vicro. You cannot defeat me by brainwashing me. Show me your power. Chrono is a proud ruler of moon angels. Alam niyang di maniniwala sa kanya si Chrono at imposible itong makumbinsi kung lalabas tong parte lang ng isang katauhan. Behold, dear piece of Jibrail, here I come. Inangat niya ang kamay at hinigop ang pwersa ng liwanag sa likod ng buwan. What's that? You can use the mood against you. Chrono, golden ball of fire is forming in his hand containing the power from the sun. Umangat siya sa lupa at nagbagong kulay ng kanyang pakpak. Ang kalahati nagiging puti at ang kalahati naging ginto. His eyes turned into a crystal blue of shining orbs. Irises are reflecting the image of sun. What are... Nabitin ang pagsasalita ni Chrono at napalitan ng marahas na sigaw ng sumaklob dito ang gintong bola ng apoy at inihigop to papunta sa kanya. Kapag nasa loob ka ng katawan niya si Chrono, aalmay ito at pilit kakawala. Sa labas lang niya magagamit ang pwersa ng araw para malupig ito. Sa loob, puso niya magiging kalaban nito. At ang natutulog na diwa ni Jibrail sa pagkatao niya na kailangan magising. Umuga ang buong katawan niya. Lahat ng buto niya ay parang kakalas sa kanyang katawan. Tinutupok ng masakit na init ang kanyang mga laman. Dama niya ang kapangyarihan ni Chrono. Gusto niyang ubusin habang humahalong kamalayan nito sa kanyang diwa. Binalaan siya ng buwan na kapag hindi niya nakayang sakit, maglalaho siya at di na muling mabubuo pa ang alaala niya. Namaluktot siya sa matinding sakit, para siyang kinakain ng apoy mula sa loob. Kakayanin niya. Makokontrol niya si Chrono alang-alang sa reyna at sa anak niya. Ibabalik niya ang supremo ng buwan, si Jibrail, may lakas at kahinaan. Ibabalik niya ang sarili, ang tunay. Mula sa katawan niya tumagos ang silahis ng gintong liwanag. Nagbagong kanyang anyo. Unti-unti humupa ang sakit kasabay ng pagkahawi ng buwan na humarang sa araw. Mistulang usok ang dilim na hinabol ng liwanag. Lumapag siya sa lupa sa katauhan ni Prof. Dark. Indikasyon na nagtagumpay siyang makontrol si Chrono. Gaya ng pangako ng buwan na ibalik ang kapayapaan sa pagitan ng Elemony Angels at Byronic Empire matapos mapag-isang muli si Chrono at Vicro. Formal nang naupo bilang supremo ng buwan si Vicro sa ilalim ng pangalang Jibrail. Pinarusahan ng ilang miyembro ng royal family na sila rin sa pinagbabawal na orasyon upang paghiwalayan sa dalawang katauhan ng supremo. Inalis sa maharlikang angka ng kapangyarihan upang pamunuan ang lahi ng Moon Angels. My Lord! Lumuhod si Rowena pagkapasok ni Dark sa silid kung saan nakalaga kang pinakamamahal niyang reyna, 5 buwan nang natutulog. Matapos ng gabing nalupig niya ng tuluyan si Chrono, nakatulog ang reyna at ang kahit ang buwan. Hindi masabi kung magigising pa ba ang asawa niya. Sa sinapupunan nito, patuloy na lumalaking malusog ang anak nila at maaaring isa sa mga araw na to'y iluwal na. Dumukwang siya at tinagkan sa labi ang babae. Huwag takasan at takbuhan ang kahinaan mo. May mga pagkakataong katas nito magiging kaligtasan mo sa gitna ng krisis. Naalala kong sinabi mo tong minsan sa akin, Rowena. Nag-angat na mukha ang tagabantay. Iniintay ko pa rin ang katuparan na sinabi mo. Ang katas na mag-aahon sa aking reyna sa krisis na ito. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, Lord Vicro. Nangako sa inyong reyna na hindi niya kayo iiwan. Tutuparin niya yon. Tumango siya at naupo sa silang naroroon. Maaari ka nang umalis. Ako na magbabantay sa kanya. Inawakan niya ang kamay ng asawa at marahang pinisil. Araw-araw nagsasalin siya ng kanyang lakas upang matiyak na hindi titigil ang puso nito.
5 doktor, kasama na si Carmel ang salitan tumitingin dito araw-araw para siguraduhin ang kalusugan ng bata. Pagkaalis ni Rowena ay binuksan niya ang laptop at nagsimulan ng magtrabaho. Nadagdagan ang ginagawa niya ngayon, lalo na't personal niya nang inaasikaso ang Stanford Medical College. Tapos na rin ang mga gusaling ibinigay niya sa lokal na pamantasan at ay pamigay na 1,000 scholarship sa mga karapat-dapat na estudyante. Tinignan niya ang schedule ng kanyang surgery sa ospital at ang meetings niya sa ibang doctors. Mabilis ang naging pag-angat ng ospital nila sa buong bansa dahil sa medical cases na tagumpay niyang sinigawa. Karamihan sa mga pasyente imposibleng mabuhay pero nasagip niya sa tulong na rin ng kapangyarihan niya. Siyempre, hindi siya lumabag sa kung anong nakatakdang kamatayan ng mga to. Kadalasan may 5 hanggang 10% pa para mabuhay. Dok, maanganak na raw ang asawa ninyo. Bulong sa kanya ng scrub nurse. Saglit siyang natigilan. Nasa kasagsagan siya ng komplikadong bypass surgery. Hinaayos niyang isang maling litid sa puso ng pasyente na bumara dahil sa pag-atake. Natanggal na ang bahagi ng litid kung saan malapit nang mabulok ang patay na dugo. Tapos na ang kritikal na bahagi ng operasyon. Pwede na siyang ipagtiwala sa isang assisting surgeon. Take over, Dr. Sanchez. There is an emergency that I need to run. It's alright, Doc. You may go ahead. We will finish the surgery. Sinulyapan muna niya ang vitals ng pasyente. Below normal pa rin ang heartbeat. Mababa rin ang blood pressure but so far, all the counts are still in safe zone according to the vital machine. Walang major complication ang nag-manifest habang nasa operasyon to. Dali-dali siya nagtungo sa unrestricted area at nag-disinfect. Nagpalit siya ng surgical scrub at tumalilis patungong delivery room. Napag-usapan na nila ni Carmel na kung abutan siya ng panganak ni Pomelo doon sa ospital. Doon sila magkikita sa operating room na naka-assign para kay Pomelo. Carmel is the one handling cesarean section for his wife. Nagsimula ito nang dumating siya. Tumabi ang mga nurse at ang 2 pang assisting physician at inayaan siyang makalapit sa asawa. Her belly is open and he saw their baby wrapped in a thin membrane, looking healthy and all pink, being pulled out. Nang tuluyan mahango ang sanggol mula sa bahay bata, buong sabik niya itong sinalo sa kanyang mga kamay. His heart tightened in pain and happiness. Mahapdi sa puso ang bugso ng kaligayahang nadarama niya. Halos di makapaniwala habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Ilang saglit pa kumislot ito at pumalahaw ng iyak. Nilapat niyang labi sa noon nito, pero tinamaan siya ng palo ng maliit nitong kamao na mahigpit na nakakuyom. Nagtawanan silang lahat na naroon. 5 years. Abala ang buong mansyon sa paghahanda para mamayang gabi. Mahalaga ang okasyon na magaganap muli, magpapakita ang Red Moon at ito ang perpektong oras para formal na koronahan bilang reyna ng buwan, si Luna Maria. 5 taong gulang ang bata, kagaya ni Pomelo noon nang hinirang na reyna ng mga bituin. How about Mama? Will she join and play with us too, Papa? Inosenteng tanong ng bata. I think she can't join us. She's still sleeping, my princess, but I'm sure in her dreams she's playing with you. Hinaplos ni Dark ang mapintog na pisngi ng anak. Kinarga to sa kanyang mga bisig. Nasa balkonay sila ng mansyon at pinagmamasdan ang mga paghahandang ginagawa ng mga tauhan sa ibaba. Ang altar na may 50 steps kung saan kokoronahan mamayang gabi si Luna, nalalatagan ng mga bulaklak. Dark, si Pomelo. Binulabog sila ng nanginginig na boses ni Carmel. What's wrong? Her heartbeat stops and she's not breathing anymore. No! Pangko si Luna, nilipid niya ang kabilang kwarto kung saan nakahimlay ang asawa sa kama ng mga bulaklak. You stay here, Luna. Nilapag niya sa couch ang anak at dinaluhong si Pomelo. Hindi na nga ito humihinga at tumigil na ang pagtibok ng puso. Hindi pwede. Dinakma niya ang asawa. Sinabing i-CPR. Wake up, mahal ko. Gumising ka. Nangako ka sa akin na hindi ka aalis. Hinihintay ka na ng anak mo. Polaris Mariska Lumina, gumising ka. Naririnig mo ba ako? Papa? Umiiyak na lumapit sa kama si Luna. Mama, sumampa ito at niyakap ang ama. Nangihinang umurong siya at napaluhod sa sahig. Pinabawi niya mula sa kamatayan ng kanyang mga pasyente, pero ang babaeng pinakamamahal niya ay wala siyang magawa. Mama? Umiiyak na sambit ni Luna at hinagkan sa labi ang ina. I love you. Then a miracle unfolded. Pomelo opened her eyes. Good morning!
Masigla nitong bati, kasabay ang matamis ng ngiti. My queen, he whispered breathlessly. The sleeping queen is awakened by the love of her little princess. That evening, the celebration is intensified. Sa ilalim ng pulang buwan, nakoronahan si Luna bilang reyna ng buwan. Saksi ang buong Byronic Empire at lahi ng mga anghel ng elemento. Siyempre, pinagdiwang higit sa lahat ang muling pagising ng reyna ng mga bituin. Wala nang mahihiling pa nga si Dark. Nasa piling niya at nakakulong sa kanyang mga bisig ang dalawang reyna ng buhay niya. Kahit ano pang magiging katas ng hating gabi sa mga darating na panahon, natitiyak niyang buong tibay siyang tatayo at magtatagumpay. Naging mas masaya ang kanilang pagsasama sa piling ng isa't isa. Silang nakalaan na magkasama habang buhay. Ang tunay at wagas na pagmamahal hindi mapanghusga, hindi tumitingin sa panlabas na anyo, pagkos mas binibigyan ng timbang ang busilak na kalooban. Ang wagas na pagmamahal hindi nangongonsente ng pagkakamali, bagkos hinihikayat ka nito na gumawa ng maganda at tama. Huwag katakutan ng mga problema, bagkos harapin to kasama ng may kapal. Hindi lahat ng panahon dilim, dahil pagsikat ng bagong umaga, basta malakas at tumihinga ka, may bagong pag-asa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli po, mag-iingat po kayong lahat. Maraming salamat po.